Minsan pa po, tayo po ay muling magkakasama dito po sa gawain ng Panginoon, ang pagbabahagi ng kanyang salita dito po sa Frontliners of Christ Jesus for the Glory of God. Goers of Christ Jesus Broadcasting Services. Okay. First Saturday of the month of September 7. Ito po, marami po tayong dapat na ipanalangin, ipagpasalamat dahil po sa nakaraang buwan ng Agosto. Ano po? Yun po yung pag-iingat, paggabay, patnubay, proteksyon ng Panginoon sa bawat sa atin. Yung po mga pinagaling ng mga karamdaman, yung po mga answered prayer, yung po mga nakapasa sa mga board exam, nakapasa sa mga interviews, mga nakuha po ng mga trabaho, nakapagpasimula po ng mga businesses. Okay, tayo po ay sumandaling manalangin, magbigay pugay sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Amen. Diyos na mabuti, makapangyarihan, dakila, lumalang po ng langit at ng lupa, lumalang po sa amin sa lahat ng bagay, may buhay man o wala, na nasa mga kalupaan, nasa tubig, nasa buong kalawakan. Pinupuri sa nasamba po kita, O Diyos. Pinaparangalan ka po namin, O God. Lord, salamat po sa lahat po ng mga ginagawa mo po sa buhay po namin, O Diyos. Ama, sa mga pagkakataon po ito, tinataas po namin sa dakilang pangalan, O Diyos, ang mga kaganapan na sa nagdaang buwan po ng Agosto. Mga pinagpapasalamat po namin, O Diyos, sa mga answered prayer, Panginoon. Kagalingan po sa mga karamdaman, mga kapatid po namin, mga kaibigan, mga kakilala na sila po ay nakapasa sa kanilang mga board exams, O God. Sila po, O Diyos, Ama, na nakapasa sa kanilang mga interview upang sila po, O Diyos, ay makakuha ng mga visa, O God. Lord, sila po na nakapaso sa mga interview upang sila po, O Diyos, ay makatanggap sa kanilang mga trabaho. Ganon din po, Ama, tinataas po namin sa dakilang pangalan ng pagpapasalamat po, O Diyos, ang kagalingan sa mga lahat ng uri ng mga karamdaman ng aming mga kaibigan, mga kapatid, mga kakilala, O Diyos. Ama, purihin ka po, sambahin ka, dakilain ka, Ama. Diyos, ganon din po, Panginoon, ang protection mo, gabay, patnubay, O God. Lord, una po, first and foremost, O God, Lord, pinagpapasalamat ko ang pag-iingat mo po sa akin. August 26, O God. July 26. Ama, isa pong aksidente ang nangyari. Subalit, Panginoon, dahil sa amang kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, O God. Pinrotectionan mo po ako, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Near-death accident, O God. Yes, Lord God. Salamat po, O Diyos, sa protection mo. Ganon din po, Ama. Salamat din po, O Diyos, sa mga kagalingan, sa mga karamdaman, O God. Ama, tinataas ko po sa dakilang pangalan, O God, ang kompletong kagalingan para po sa aming senior pastor, Panginoon, Pastora Joyce Nikaski, Panginoon. Yes, Father God, complete healing, Panginoon. Yes, Lord God, kalakasan, kalusugan po para sa kanya, O God. Ganon din po, Panginoon, para kay Brother Sunny Jacobo, Panginoon. Ama, complete healing para sa kanya, O God. Kay Pastora Ricky Chan, O God. Ama, ikaw po ang magpala sa kalugad. Lakas ang kalusugan ng pangatawan, O God, ang pagkatiwala mo sa kanila. Ganon din po, Ama, tinataas po sa dakilang pangalan, ang iyong anak, ang iyong lingkod, sila Bishop Jessica Candelaria at saka si Mami Penny na nasa ibang bansa, Jacksonville, Florida, O God. Lord, pagpalain mo po sila. Ganon din po ang kabuuan po ng iglesia doon po sa Jacksonville, Florida, O God. Yes, Father God. Christ is the answer, O God. Yes, Lord God. In Jesus' name. Pagpalain mo po sila. Ganon din po, Panginoon, ang kabuuan po ng iglesia dito po sa Villa Dolores Charismatic Ecumenical Ministries International, O God. Purihin ka, O God. Sambahin ka tayo. Ang lahat po ng mga kapulungan, Panginoon, na under the umbrella of CEMI, O God. Lord, Tangle, Dapdap, Lara, Kuayan, Tuwaw. Yes, Father God. Ang Anunas. Yes, Lord God Jesus. Ama, lahat po ng mga lugar, Panginoon, na kung saan ikaw po ay pinagpuri, sinasambat, tinatakila, O God, Ama.
parangalan ka po, God. Purihin ka, sambahin ka, tiglayan. Ama, din po, tinataas ko po sa intigyan ng Panginoon, God, ang mga kapatid po namin na mayroong mga suliranin, mayroong mga problema at mga alalahanin. Lord, I pray, katagpuin mo po ang kanilang mga kahilingan, O God. Ama, katagpuin mo po ang kanilang mga pangangailangan. Ganon din po, O Diyos, tinataas ko po sa intigyan ng Panginoon ang gawain ito. Na kung saan, O God, ikaw po ang nagpasimula, ikaw po, O Diyos, ang nagtatag ng gawain ito. Tinahan po ako dito upang magamit mo sa ministeryong ito ng pagpapahayag po na yung banal na salita. Ama, sa akin pong pagsasalta, ikaw po, O Diyos, ang siyang lumagay sa aking puso, damdamin at sa aking mga labi, O God. Lord, ibigay mo po sa akin ang tamang mga kataga na kailangan po ng mga kapatiran, O God. Maging kalakasan, inspirasyon po na lalo pang maging matibay, matatag ang aming pananalig, pananampalataya. Mapurihan ka, maparangalan ka, masambat, madakila, mapangiti ka namin, O Diyos, sa ministeryong ito. Ama, marami po ang makakilala, tumanggap sa iyo sa pamamagitan ng gawain ito. Sa pangalan naman ng bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you. Okay. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa araw to. Okay. Tayo po ngayon ay magpapasimula ulit. Ano po? Magpapasimula ulit sa isang serye na kung saan baka 3 o 4 na bahagi po itong gagawin po natin na serye na ito. Ano po? Okay. Yung po, babasahin ko po ang pagbabatayan po natin ng ating pag-aaral sa araw na ito. Dito po nakasulat sa 1 Korinto, kabanatang 10, talatang 13. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Ganito po ang sinasabi. Ito po ang batayan ng ating pag-aaral ngayon. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. Amen. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Amen. Ayun po, basahin ko naman po ito sa wikang Tagalog. Ano po, kasi medyo komplikado doon po sa wikang English. Okay. Dito po sa Tagalog, 1 Korinto, kabanatang 10, talatang 13, ganito po ang sinasabi. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Lahat tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen. Gusto ko lang pong ulitin pa po sa Tagalog para po manamnam po natin kung ano po ang sinasabi. 1 Korinto, kabanatang 10, talatang 13. Ito po, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Sa lahat po ng pagsubok, dinadanas ng tao, na nadadama ng mga tao. Ano po? Lahat po yan, sabi po dito. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit pa sa inyong makakaya. So, yung mga pagsubok na dumarating, ano lang yun, nandun lang sa level ng ating kakayahan. Ano po? Hindi po yan lalagpas dun sa kakayahan natin. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang magpagtagumpayan iyon. Amen. Okay. Yung pong sinasabi rito na ang pagsubok ay dinaranas ng lahat ng tao. So sa ganito pong mga pananalita, ito po, ulitin ko sa English. Ito po, dito po mas makukuha po natin sa English. Sa English, ganito. No temptation has seized you except what is common to man. So, yung pong mga pagsubok ay
daranasin ng lahat ng tao. Wala pong exempted dito. Ito po, wala pong exempted pagdating po sa pagsubok, wala pong exempted pagdating sa mga pag-uusig, pagdating po sa mga paghihirap. Lahat po yan ay mararanasan ng lahat ng tao. Iba't ibang level nga lang po. Ayon po dun sa kakayahan ng bawat isa sa atin. So, sa ganito pong pananalita, binigyan ko po ng titulo ang ating pag-aaral sa araw na ito ng una sa English. Dalawa po ang titulo. Sa English at saka sa Tagalog. Sa English po, ganito po. We have our own pit. We have our own pit. Sa English po yun. Ngayon sa Tagalog ay ito po. Mayroon tayong kanya-kanyang balon, hukay, o libingan. Kasi po, okay, ulitin ko po, sa Tagalog, may kanya-kanya tayong balon, hukay, o libingan. Sa English, we have our own pit. Okay. Sa Biblia po kasi, doon po sa concordance, yung pong pit, o yung hukay, pit, synonymous po yan. Synonyms ay yung balon, hukay, at libingan. Iisa lang po ang ito po ay inihahalin tulad sa ganoon. Yung pit, balon, hukay, at libingan. So, yun po yun. So, ganito nga po yung ang mensahe na ating pag-aaralan ngayon. Pero nga po may mga pangyayari na yung tanong natin dito ay yung nabasa natin na bakit kailangan lahat ay magkaroon ng daranas po ng pagsubok. Yung po sinasabi rito ang sabi po rito sa English ay wala exempted No temptation has seized you except what is common to man. Yung mga pagsubok talagang daranasin po ng lahat ng tao. Ang tanong ay ito. Ganito po ang tanong. Why do I need to suffer? Or why am I suffering? Bakit ako naghihirap? Bakit ako maghihirap? Ika nga. Yung mga tanong na ganito na minsan hindi po natin maubos maisip Yung gano'n na wala namang ginagawa. Pareho po ng natin, no? Pagbabatayan po natin ang ating ngayon, ng ating devotion. Ayun pong si Job. Dito po sa aklat po ni Job. Dito po sa Job chapter 1 hanggang chapter 2. Ang sinasabi po rito ay yung may isang lalaki na ang pangalan ay Job. Siya po ay galing po o nakatira doon sa lupain po ng Uz. Siya ay mabuting tao. Malinis ang kanyang pamumuhay, may takot sa Diyos, at hindi gumagawa ng masama. Yun po ang katangian ni Job. Siya po ay mabuting tao, hindi gumagawa ng masama. Siya ay may takot sa Diyos, namumuhay ng maayos. Hindi siya gumagawa ng masama, hindi siya na may merisibisyo ng kanyang kapwa. Meron siyang mga anak, tatlong lalaki, 7 lalaki, 3 babae. Bali 10 yung kanyang anak. Siya po ang pinakamayaman doon sa lugar nila nung kapanahunan niya na yun. Doon po sa kabuuan po ng lugar nila. Kung bayan yan, kung siyudad yan, o kung ano man, siya po ang pinakamayaman. Mayroon siyang ari-arian, mayroon siyang mga kamelyo, mayroon siyang baka, mayroon siyang asno, mayroon siyang tupa, at marami siyang mga alila at mga alipin. Sinasabi dito na, so sagana po yung buhay niya. Wala siyang ginagawang, hindi po siya na may merwisyo. Maganda yung buhay niya, maayos siyang makisama. Kumbaga, kumpleto na.
wala na may hiling pa sa kanyang buhay. Pero, ano po? Pero dumating yung araw. Ano po? Dumating po yung araw na kung saan siya po ay sinubok. Dumating sa kanya. Po. Dito po sa Job chapter 1, verse 7 hanggang sa mga susunod. Ang kwento po dito ay ito pong mga anghel ng Diyos ay nagpunta sa kanya. At kasama, yung pong mga anghel ng Diyos, sa ibang translation, ay sons of God. No po? Mga anak ng Diyos. Pero hindi po yan anak ng Diyos. Kumbaga, doon lang po sa translation yun. Mga anak ng Diyos. At kasama si Satanas. Hindi po niya anak si Satanas. Hindi po yung doon. No po? Hindi po niya anghel si Satanas. Sabi niya kay Satanas na napansin mo ba yung aking lingkod na si Job? No po? So dito po sa natin na ito, dito po yung unang punto na ating pinag-aaralan dito ay yung ipinagmamalaki ka ng Diyos sa kanyang kaaway. Ang sabi po niya rito sa verse 8, okay, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. So ipinagmamalaki ng Diyos itong si Job kay Satanas. Wala siyang katulad ang sabi ng Diyos. Wala siyang katulad. Siya ay mabuting tao, malinis ang kanyang pamumuhay, may takot sa akin at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas. Si Job kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan. Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo? Gayong pinagpapala mo siya. Iniingatan mo ang kanyang sambayan at ari-arian. Ganyan po kabuti ang Diyos sa atin. Tayo po ay kanyang pinagpapala. Una, iniingatan tayo. Pangalawa, iniingatan ang ating sambahayan at ang ating mga ari-arian. Ganyan kabuti ang Diyos sa atin. Kaya nga po pinagpapala tayo ng Diyos. Ngayon po ay ipinagmamalaki. Kumbaga, ipinagyayabang tayo ng Diyos. Ipinagyayabang tayo ng Diyos sa kanyang kaaway. Pero itong kaaway natin, ang sabi po niya, subukin mong wag siyang pagpalain, bagkus sirain ang lahat yan, tinatangkilik kung di kanya susumpain. Ito po ang ito po yung kaaway. Siya po ay gagawa. Siya po ay gagawa ng dahilan upang masubok ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kapareho po ng ating dito. Sabi nga po dito ba't kailangan ko dumaan sa ganito mga pagsubok? Ito pong nangyari kay Job. Basahin nga muna natin Dito po sa verse 13. Job chapter 1 verse 13. Sabi po, isang araw ang mga anak ni Job ay nakakainan at nagiinuman. Ito po ang pasimula ng mga pagsubok. Ito po ang pasimula ng suffering ni Job. Magpasimula po dito sa verse 13. Ang sabi po, yung pong kanyang mga anak, yung 7 niyang anak na lalaki at yung 3 anak na babae, sila po ay nagkakaroon ng kumbaga salo-salo. Po sa unang bahagi, ang sabi pa doon, naghahali-haliling naghahanda ang mga anak niya lalaki at sila po ay nagkakaroon ng fellowship ng kanilang mga kapatid na babae. Sila po ay kinabukasan pagkatapos po ng fellowship, ito po si Job ay maaga bumabangon at siya po ay naghahandog o nananalangin para sa kanyang mga anak sapagkat iniisip niya baka mayroong nagagawang kamalian, kasalanan ng kanyang mga anak, nalalapastangan ang Diyos. Kaya po siya ay nagme-mediate para sa kanyang mga anak. Ganyang kabuti itong si Job. Pero ang sabi nga po rito sa verse 13, pasimula po dito sa verse 13 hanggang sa verse 19. Sinubok po ang pananalig ni Job. Una po, yung kanyang mga anak.
Ang sabi po ng ang sabi po dito, kasalukuyan pong nagiinom nun sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsa nabagsak po yung bahay ng biglang humangin na malakas, babagsak po yung bahay nung nakatatanda. Nabagsakan lahat ang mga anak, namatay lahat. Hindi lamang po yun. Habang hindi pa nga po natatapos yung nagre-report dun kay Job na namatay yung mga anak niya. Dumating na naman yung isa pa. Ang sabi po na, kasalukuyan po namin ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Ano po? Yung mga baka ginagamit na pang-araro. Ano po? Ano po nangyari na 1,000 po yung baka niya. Dumating yung kaaway. Ano po? Kinuha, pinagpapatay ang lahat ng mga baka. Wala pong tinatira, pati yung mga alila, pati po yung mga trabahador, pinatay. Isa lang ang nakaligtas. Pagkatapos po nun, hindi pa nakakapagsalita hindi natatapos magsalita. Ang mga tupa, tinamaan ang mga tupa ay tinamaan ng kidlat. Naubos lahat ang kanyang ari-arian. Tapos po yung mga kamelyo na 7,000. Po, yung 7,000 na kamelyo na kinuha din naman, ninakaw din naman kalaban. Yung oras din naman, same day, same hour. Ganun yung oras, sunod-sunod, patong-patong ang dating ng problema suliranin kay Job. Sabi po niya, wala po siyang magawa. Ano po sabi ni Job? Ano po ginawa ni Job? Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alabok. Naked I came forth from my mother's womb. Naked I will turn back to dust. Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Oo nga naman. Nung ipinanganak siya, wala siyang dala-dala kahit na ano. Pero ito, wala siyang ginagawang masama, wala siyang piniperwisyo. May takot siya sa Diyos. Naglilingkod siya sa Diyos. Pero dumating sa kanya yung ganitong pagsubok sa kanya. Hindi po natin siya nakita na wala po tayong nabasa dito na siya po ay nagtanong, Diyos ko, bakit ganito? Naglilingkod ako sa iyo, mabuti akong taon, tumutulong ako sa aking mga kapitbahay, sa aking mga kaibigan, sa aking mga kakilala na mga nangangailangan. Bakit nangyari sa akin ito? Why God? Why me? Hindi po ginawa ni Job yan. Pero sa mga tao, napakarami po ng mga yan. Nagkasakit lang. Nandoon lang sa ICU yung mahal sa buhay. Kino-question na ang Diyos. Sasabihin, Panginoon, naglilingkod naman kami sa iyo Panginoon, binibigay naman po namin ang aming pinakamabuti doon sa iglesia Halos araw-araw nga Diyos, nandun po kami sa mga gawain Bakit ngayon yung mahal ko sa buhay, yung asawa ko o yung anak ko, nandoon po siya sa ICU? Diyos ko, Panginoon ko, bakit po? They question God. Kung uunawaan po natin itong kwento ni Job dito, ipinagmamalaki po ng Diyos itong si Job. Ipinagyayabang po ng Diyos itong si Job sa kanya, kay Satanas. Tayo po pag mayroong pagsubok na dumating, ganun din po ang nangyayari. Ipinagyayabang tayo ng Diyos kay Satanas. Ang sabi ng Diyos kay Satanas, nakikita mo ba ang lingkod kong si Job? Sinubok niya si Job. Ngayon, sa akin,
nakikita mo ba ang lingkod kong si Gilbert? Ganun po ang nangyayari. Maraming mga pagsubok na dumarating sa atin. Bakit? Sapagkat tayo po ay ipinagmamalaki, ipinagyayabang ng Diyos sa kaaway kay Satanas. Pero ano dito, ang sabi po ni Job, hindi man po niya kinwestiyon ang Panginoon, hindi man po niya tinanong ang Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad akong babalik sa alabok. Siya po ay nagpatira pa, siya po ay nagpuri, siya po ay nagpasalamat. Magagawa po ba natin to? No, marami po, hindi ba? Ewan ko po. Marami mga Kristiyano pa nga po ang hindi nakagawa nito Ano po? Mga Kristiyano na pag dumating yung pagsubok, nabangtrap yung nabangtrap yung negosyo. Sasabihin, Diyos ko, Panginoon ko, di ba binibigay ko naman po yung aking tungkulin para sa gawain. Yung pong kinikita ko, nagbibigay po ako dyan. Tapos po nung mabankrupt ako ng ganito. Lord, lahat po ng mga pinag-ipunan ko nawala sa isang liglap, nasunog po. Lahat walang natira. Bakit po? Diyos, wala naman po akong ginagawang masama. Mabuti akong tao, mabuti akong Kristiyano, ginagawa ko yung mga kalooban mo. Why, Lord God, why? Unawain mo, kaibigan ko, kapatid, ipinagmamalaki tayo ng Diyos. We have our own pit. Meron tayong kanya-kanyang balon, meron tayong kanya-kanyang libingan, meron tayong kanya-kanyang hukay. Pero, ang balon na iyan ay hindi po yan ang ating pinakadulo. Hindi po yan ang ating pinaka-ultimo. Ano po? Ito po unang pagsubok pa lamang po yan. Lahat ng ari-arian, lahat ng posisyon ni Job, ito po ay kinuha ng kaaway. Ito po ay mayroong permiso ang Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Satanas, sige, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin. Huwag mo lamang siyang sasaktan. Yun po ang kondisyon ng Diyos kay Satanas. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. So, hindi siya sinaktan ng kaaway. Lahat naman ng kanyang pag-aari, lahat ng kanyang posisyon ay kinuha sa kanya. Dati siyang pinakamayaman. Siya ang pinakamayaman doon sa lugar niya. Ngayon, walang-wala siya kahit na walang natira sa kanya. Wala siyang anak, wala siyang kamelyo, wala siyang tupa, wala siyang baka, wala siyang alila, wala siyang alipin. Lahat ng iyan ay nawala sa isang iglap. Parang nasunugan. Naalala ko po nung pumutok po ang pinatubo. 1991 pumutok ang pinatubo. Marami pong mga negosyante ang nabankrupt, marami pong mga negosyante ang nawalan ng hanapbuhay, marami po ang mga bahay na kinain ng lahar. Yung mga ari-arian po ng mga tao, lahat po yan ay nawala sa isang iglap. Marami ang nagtanong, Diyos ko, bakit? Diyos ko, bakit? Panginoon ko, bakit? Alam po ninyo, sabi nga po nung pinagbabatayan natin ng talata, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ang lahat ng mga pagsubok ay daranasin ng lahat ng tao. Wala pong exempted yan. Nasabi ko nga po kanina, lahat po ay daranas ng lahat ng mga pagsubok na yan, pero mayroong kanya-kanyang level. Mayroon tayong kanya-kanyang sukatan ng Diyos kung hanggang saan ang ating makakaya. Ang sabi nga po niya, hindi niya ibibigay sa atin yung hindi po natin makakaya. Sa halip, siya ay magbibigay ng tulong upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok na darating sa atin. Amen. Amen. Ang ganda lang po.
Possession pa lang po yung pinag-uusapan dito eh. Ano po? Pangalawa, ano po yung masakang ano na ku-questionin nila ang Diyos? Isa pong napakalaking karangalan. Hindi lang po na ano eh. Ang Diyos mismo ay pinagmamalaki kanya. Isa pong karangalan yan. Napakalaking karangalan na hindi po natin kaya sukatin. At sabi niya, nakikita mo ba ang lingkod kong yan? Siya ay mabuting tao, siya ay namumuhay na malinis, siya ay may takot sa akin, sabi po ng Diyos. Sasabihin ng Diyos yan sa ating kaaway, sa kanyang kaaway, sabi niya, ang lingkod kong yan, si Gilbert, may takot yan sa akin. Nakikita mo ba siya? Pinagyayabang ako ng Diyos, pinagmamalaki ako ng Diyos. Tapos, alam po ninyo, pero marami po mga pangyayari na. Pag merong mga ganitong mga sitwasyon, yung mga kapatid na halos araw-araw nandun sa church, pag dumating yung ganun, nakakalungkot. Meron po mga workers sa church, pero dumating po yung mga pagsubok, biglang nagkawalaan. Hindi nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Dahil lang po sa nawala yung kanilang mga possession, yung kanilang mga ari-arian. Nawalan sila ng mahal sa buhay. Bakit po? Ganito na lang. Hindi naman po habang panahon mabubuhay tayo. Mayroon pong hangganan yung buhay na tinatangkilik po natin. Hindi lang po natin alam kung hanggang saan hanggang itatagal ng buhay na ito. Kaya wag po natin questionin ang Diyos kung bakit, Diyos ko, bakit po siya namatay? Bakit po siya ganun? No, we don't have the right to question God. Siya po ang may control sa lahat ng bagay. Alam niya kung ano mas mabuti para sa atin. Pinahiram po niya sa atin yung ating mga buhay. Yung mga mahal po natin sa buhay, anak, magulang o kung ano man, po, namatay yung magulang. Lord, bakit po namatay yung magulang ko? Meron pong hangganan. Ang buhay na pinahiram ng Diyos sa atin. Hindi naman. Gugustuhin mo ba yung tatay mo, yung nanay mo, aabutin na mahigit na 100, tapos ugot-ugot yan, magiging mas nakakaawa sila yung hindi na makakilos, ikaw magpapakain, ikaw magbibihis sa kanila. Mas maganda na po kuhanin na sila ng Diyos. Habang malakas pa sila na hindi sila nahihirapan. Hindi yung PWD. No po? Bedridden. Maya't nasa ospital. Pagkakain, kailangan subuan. Pag magbibihis, kailangan bihisan. Pag maliligo, kailangan paliguan. Mas mahirap po yun. Kaya binigyan ng Diyos ng hangganan ang buhay ng tao para hindi naman niya maranasan ang ganoong mga paghihirap. Be practical po. Masakit masakit kung siyempre, dati mong kasama dahil mahal mo, nanay mo, tatay mo, anak mo, pinsan mo, kapatid mo. Bigla-bigla nawala. Do not question God. Mas lalo nang hindi mo dapat talikuran ang pagsamba, ang paglilingkod sa Diyos pag dumating ang ganyang mga pagsubok. Stay put. Be strong. Be still in serving God. Ipinagmamalaki tayo ng Diyos, ipinagyayabang tayo ng Diyos kay Satanas, kaya dumarating sa atin ang mga pagsubok na yan. Saan sabi niya? Yung pong mga pagsubok, kung papansinin po natin, hindi dumarating yan ng gusto ni Satanas na susubukin kita ng gano'n. Hindi ako magpapaalam. No, mayroong pahintulot ang Diyos. At mayroong hangganan ang Diyos na ibinigay kay Satanas. So God is in control. Kahit na paano mangyari sa buhay natin, God is in control. Yes, mahirap mga pagsubok talaga naman. Okay, pangalawa, dito po sa chapter 2. Dito po sa chapter 2 po ng Job.
Ano po ninyo? Hindi naubos na lahat. Nawala yung ano niya, 10 niyang anak. Nawala yung mga kamelyo niya, nawala yung tupaw, nawala yung baka, nawala yung mga asno. Lahat ng kanyang mga alipin at mga alila ay nawala na lahat. Bumalik ngayon itong si Satanas. Sabi niya, kasi hindi niya napaano si Job eh. Hindi niya kinwestiyon ang Diyos eh. Job did not curse God. Job did not question God. Job did not ask God na, why Lord, why me? Hindi po niya sinabi yun. Ang sabi po ni Job, naked I came forth from my mother's womb. Naked will I come back to dust. Napakasarap na testamento. Kataga, wika na sinabi ni Job. Pero itong kanyang asawa dito po sa chapter 2. Ano po? Dumating ngayon muli itong si Satanas. Sabi niya, sabi ng Diyos kay Satanas, saan ka galing? Parito ako, ganito. O sabi ng Diyos sa kanya, nakita mo ba, napansin mo ba ang aking anak na si Gilbert? Ang aking anak na si Job? Siya ay mabuting tao, siya ay may takot sa akin, siya ay namumuhay na malinis. Ang sabi ng Satanas sa kanya, bakit? Magkakaroon ba siya ng takot sa iyo? Ngayon ay pinagpapala mo siya. Yung mga ari-ari niya, okay lang yan. Pero, galawin mo ang kanyang katawan. Tsak susumpain ka niya. Sabi mo. Ang sabi ng Diyos kay sige. Satanas, gawin mo ang gusto mo. Sa kanya, huwag mo lang siyang papatayin. So, yung pagpayag ng Diyos kay Satanas na ganito, mayroon pa rin hangganan. So, hindi magagawa ng Satanas na gawin ang lahat ng gusto niya sapagkat ang kanyang maaring gawin lang ay nandoon lang. May control ang Diyos sa kanya. So, ang ginawa niya, binigyan niya ng sakit si Job. Nagkaroon ng bukol-bukol. Ano po? Para tuloy nakikita ko yung yung ano bang tawag dito na yung atis yung atis yung balat nun ganun eh. Ganun ang tingin ko dun sa sa mga bukol-bukol na tumubo kay Job eh. Tapos po hindi lang po basta bukol na yun. Ito po, excuse me po dun sa mga kumakain. Ito po ay mga nagnanaknak, mayroong dugo, at ito po ay kinukuskus ni Job sa mga binga sapagkat makati masakit. Hindi siya kumikibo, basta nandoon lang siya sa isang sulok. Itong asawa niya, lumapit sa kanya, sabi niya, bakit hindi mo pasumpain ng Diyos mo at nang ikaw ay mamatay na? Alam po ninyo, ito ang pinakamasakit eh. Yung asawa mo na dapat sana magbigay ng encouragement sa iyo, yung asawa mo na dapat sana ay magbigay ng lakas ng loob sa iyo, yung asawa mo na dapat sana ay kaagapay mo upang tumibay tumatag ka sa iyong pananalig at pananampalataya sa Diyos, siya pa ang unang distractor mo. Ang sabi niya, sumpain mo na ang Diyos mo at nang ikaw ay mamatay na. Kaibigan ko, meron mang ganyan na asawa mo, sasabihin niya, Kristiyano ka pa naman. Tapos ikukwento ka sa kung kani-kanino. Kaibigan ko, hindi ugali ng isang tunay na Kristiyano ang ganyan. Lalo na asawa mo, partner mo, ang siyang kinukwento mo. Alam po ninyo kung ano ang naging sanhi ng pagkakasakit ni Miriam nung sila ay nag-uusap ni Aaron doon po sa aklat po ng mga bilang, Numbers chapter 12. Pinag-uusapan po ni Aaron at saka ni Miriam. Ang sabi po nila, bakit sila ba ang tinutugon ng Diyos? Ang pinag-uusapan po nila ay itong si Abraham. Ang sabi ni Miriam at saka ni Aaron, bakit siya lang ba ang kinakausap ng Diyos? Tayo din naman, di ba? Ang sabi po nila, ano po yung pinapakita doon? Self-righteousness.
Self-righteousness. Pangalawa, pinagchichismisan yung pinahiran ng Diyos. Huwag po ninyo kalilimutan kung ano po yung nakasulat sa Biblia. Ang sabi po ng Diyos, touch not my anointed. Ang sabi po ng Diyos, huwag ninyong sasalingin ang aking pinahiran. Kahit na yan ay anak mo, asawa mo, o kung ano man. Kung meron siyang mali, meron siyang pagkukulang, huwag mo ipagkukwento, huwag mo isasabihin. Kaya tingnan, ito po tuloy naisip ko eh. Dumating sa puso ko. Ang tanong palagi ganito, bakit noon wala naman yung diabetes, wala naman yung sakit sa puso, wala naman yung mga sakit sa ugat-ugat na yun, wala naman rayuma, wala naman arthritis, wala naman cancer. Bakit gan? Ngayon ang daming ganito. Kasi po ngayon, tandaan po niyo ito, kaya po maraming sakit ngayon, dahil ang mga taong yan ay pinag-uusapan ang mga pinahiran ng Diyos. Ito po nangyari kay Aaron at kay Miriam. Ang sabi po niya, di ba tayo rin naman kinakausap ng Diyos? Self-righteousness. Ano po ang sinabing ginawa ng Diyos? Kinausap niya itong si Aaron at si Miriam. Ang sabi niya, pag ako'y nagtalaga ng lingkod ko, kinakausap ko sila. Pero iba ang pakikitungo ko kay Abraham. Ang sabi ng Diyos kay Miriam at saka kay Aaron. Nagalit ang Diyos kay Miriam at saka kay Aaron. Umalis ang Diyos. Pag alis ng Diyos, nagkaroon ng ketong itong si Miriam. Nagkaroon ng ketong itong si Miriam. Kaya sabihin sa inyo kapatid ko, ang kaibigan ko, yung pong mga sakit-sakit ngayon, hindi po yan nakukuha din sa pagkain ng kung ano-ano. Hindi kasi kumain ako ng ganyan, kumain ako ng ganito. Hindi po, nandito po sa Biblia. Ngayon ko lang napagtanto na ang mga sakit na yan ay sanhi o bunga ng mga tao, ng mga pinag-uusapan ang lingkod ng Diyos. Kaya sabihin sa iyo, pag pinag-uusapan ng lingkod ng Diyos ang siyang lalapit sa iyo. Parurusahan ka ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos kay Miriam? Nagkaroon po ng ketong itong si Miriam. Ano po ginawa ni Aaron? Nakiusap siya kay Abraham. Huwag mo pagalingin ang yung kapatid na si Miriam. Itong si Abraham, siya po ang nanalangin. Lumapit, dumulog siya sa Diyos. Pagkilingin mo na po itong si Miriam, kapatid ko. Kasi nasabi ko sa inyo, kaibigan ko mga kapatid, pag kayo ay mayroong pinag-uusapan, ito po, self-righteousness, wala naman silang pinag-usapan ng masama. Ang sinabi lang ni Miriam at saka di ba tayo rin naman kinakausap ng Diyos? Pero ang the point there is, pinag-uusapan, pinagchichismisan pa rin siya. Ano po? Kaya ito po sinabi ko na sabihin sa inyo. Kung mayroong kang sakit, mayroong kang karamdaman, at alam mo na mayroong kang pinag-uusap, mayroong kang ikinukwento, kung kanino man, sa kaibigan mo, sa kakilala mo, na isang Kristiyano, at ikaw ay mayroong sakit, yun ang dahilan kung bakit mayroong kasakit. Hanggat hindi ka lalapit sa tao na yun na ipanalangin ka niya, hindi gagaling ang iyong karamdaman. Kahit na ilang doktor pa ang iyong puntahan, kahit na ilang manggagamot pa, magagaling na doktor, magpunta ka man sa ibang bansa, never kang gagaling hanggat hindi ka ipinapanalangin nung taong ginawan mo ng masama. Ito po yung we have our own pit. Ito pong si Job, sabi po niya sa asawa niya. Job chapter 2, ang sabi po ng asawa niya sa kanya, sumpahin mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. Sabi po ng asawa niya. Sumagot si Job, sabi niya sa kanya, bakit? Yung mga magaganda lang ba, yung lang ba pagpapala? Doon mo lang kinikilala ang Diyos?
Sa ganitong mga pagsubok, hindi mo na siya nakikilala. Sa ganito rin, maski na itinakwil na siya ng kanyang asawa, hindi pa rin nagkasala itong si Job. Hindi pa rin siya nagkasala. Ano po dyan? Ang sabi po dito sa verse 10, chapter 2 verse 10. Job chapter 2 verse 10. Ito po ang sabi ni Job eh. Okay, umpisan ko po dito sa verse 9. Yung po sinabi ng asawa niya. Sinabi ng kanyang asawa, hindi ka pa ba nagbabago? Sumpain mo na ang Diyos mo nang mamatay ka na. Verse 9. Verse 10. Ang sagot ni Job, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Kinaginhawaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? At hindi pati. Ano po? Ano pa ang sinasabi? Kaginhawaan lang ba ang tatanggapin mo mula sa Diyos? At hindi pati ang kahirapan? Sa kabila ng nangyari sa kanya, hindi rin nagkasala si Job. Nga naman. Bakit puro blessing lang ba ang kailangan, ang dapat matanggap mula sa Diyos? Hindi may mga pagsubok na ano. Ito po yung hukay, ito po yung pit. This is the pit of Job. Ito po ang hukay, ito po ang balon. Ito po ang impyerno ni Job. Yung nawala ang lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang posisyon nawala. Yung kanyang karangyaan, yung lahat ng kanyang katangian ay nawala. Pero hindi po siya tumalikod sa Diyos. Nagpupuri siya, nagpapasalamat, sumasamba pa rin sa Diyos. Yan po ang dapat nating maging attitude na ano. Yes, Lord, maski na ano pa. Mahirap, talagang mahirap. Pero ang pinakamatindi, ito nga po eh. Asawa pa niya na dapat sana katuwang niya. Pero ito po ang masarap eh. Ito po ang maganda eh. Dahil sa patuloy na naging matapat, dahil sa patuloy na naging matatag itong si Job, sa kabila ng mayroon siyang sariling balon, he has his own pit. Alam po ninyo, yung pong balon, yung pong pit, yung pong hukay na nandiyan sa harapan natin, hindi po yun ang ating pinakahuling hantungan. Hindi po yan ang ating pinakahuling hantungan. Yan po ay may dahilan kung bakit nandiyan yan. Ang dahilan kung bakit mayroong balon, mayroong sariling hukay itong si Job, sapagkat ipinagmamalaki siya ng Diyos kay Satanas. Ipinagyayabang siya ng Diyos kay Satanas. Di po ba masarap yan? Mayroong balon, mayroong kahukay, mayroong kalibingan. And yet, ang dahilan niyan sapagkat gusto kang ipagmalaki, ipagyabang ng Diyos. At pag yan lahat ng yan ay iyong napagtagumpayan, pag ang lahat ng yan ay iyong nalagpasan, pag ang lahat ng yan ay natapos na, ano po ang nangyari? Dito po sa verse chapter 42 ng buhay ni Job. Job chapter 42. Basahin po natin na kabuuan po ng Job chapter 42. Thank you, Lord God. Job chapter 42. Dito lang po sa verse 10. Job chapter 42 verse 10. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh. Ito po ang masarap eh. Pagkatapos na mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok, lahat ng mga paghihirap na dumaan sa kanyang buhay, ang sabi po dito sa verse 10, ang kabuhayan ni Job ay binalik ni Yahweh sa dati. May kondisyon. Ano po ang kondisyon? Nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan. Yung po mga kaibigan niya, ito po yung mga kaibigan niya na discourage pa sa kanya, nandoon eh. Sabi nga po doon sa chapter 5 verse 8. Sabi po ni Eliphaz, kung ako sa iyo, idudulog ko sa Diyos ang aking problema. Ito nga ako eh. Lahat ng mga problemang nangyari sa kanya, idinulog niya sa Diyos eh. Tapos ganun pa ang sasabihin
Kaya nga po dito, pinanalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan. Okay? Thank you, Lord God. Ang kanyang mga kaibigan ay si Eliphaz, si Bildad, at saka si Zophar. Ano po? Okay. Basahin ko po ulit yung verse 10. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati. Nang ipanalangin ito ang tatlong kaibigan. Sarap po nun, no? Pagkatapos niya ipanalangin, yung lahat ng mga nag-ano sa iyo dyan, sige. Pagpapalain ka pa ng Diyos. Ang kaduktong ay ito, masarap. Dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Yan, ibinalik na ng Diyos ang mga nawala sa iyo. Dodoblihin pa niya. Paano nangyari yun? Ito po, ganito. Lahat ng kapatid nito, lahat ng kapatid ni Job, kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya. Nagsalo-salo sila. Nagkaroon sila ng fellowship. Ano po? Bawat isa'y nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at kingsing na ginto. Can you imagine that? Lahat ng mga dadalaw sa iyo ay nagbigay ng singsing at salapi. Mayroong fellowship. Ano po? Mayroong gathering. Ibinalik ang lahat ng ari-arian at dinoble pa. Siyempre naman, praise God. Hindi lamang po yun. Okay. Verse 12, ang huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Praise God! Isipin mo, habang tumatanda ka, pareho ko, habang tumatanda ako, pinagpapala ako ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Paano ako pinagpapala? Hindi man ako mismo ang pinagpapala ng Diyos. Yung mga anak ko, yung mga apo ko, praise God, may trabaho mga anak ko. Praise God, masisipag sa pag-aaral yung mga anak ko, yung mga apo ko. Praise God, mababait yung mga manugang ko. Praise God, thank you Lord. Thank you Lord. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa. Yung punput tupa ni Job, 7,000 lang. Ngayon 14,000 times 2. 6,000 kamelyo. Yung dati niya yung 3,000 na camel, naging 6,000. 2,000 na baka, yung 1,000 na, naging 2,000. At 1,000 na inahing asno. Yung pong asno niya na 500, naging 1,000 na ngayon. Okay. Nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae. Nagkaanak siya ulit. 10 din. Kung 10 yung namatay, 10 ulit yung naging anak niya. 7 lalaki din at 3 babae. Pero ito masarap. Po, ibinalik sa kanya, sobra, ganito po. Okay. Nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae na ang mga pangalan po ng mga babae, Jemima, Kesha, Keren-hapuk. Yun po yung mga pangalan. Gusto po ninyo gayahin. Ano ba? Ano po pangalan? Jemima, Kesha, Keren-hapuk. Sa buong lupain ay walang silang katulad sa ganda. Pinakamaganda. Pang Miss International, pang Miss World, pang Miss Universe ang ganda nila. Praise God. Pinamanahan din niya sila tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 years. 140 years. Mumugod-ugod na ka. Dalawa-dalawa na yung tungkod mo. May saklay ka na sa likod. Meron pa ang haba ng buhay mo. Ganyan ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, sa kabila, although we have our own pit, marami po tayong mga dadaanan ng mga hukay-hukay dyan sa ating mga buhay, still, ang Diyos ang may control sa ating mga buhay. Hindi po niya tayo papayagan na tayo po ay subugin dun sa hindi po natin makakaya. Ang kaya lang po natin ang kanyang ibibigay sa atin. At pagdating po ng ganitong mga pangyayari sitwasyon, ang Diyos ay lalagi nang nasa ating tabi upang tayo ay kanyang gabayan, patnubayan, at hindi niya tayo iiwanan upang tayo po ay magtagumpay sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. We have our own pit, but still, God is in control. He knows what is best for us. Amen. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoon, kami po, Ama, ay lumalapit, sumasambad, dumatakila sa iyo.
Salamat po, O Diyos, sa mensahe na pinagkatiwala mo po sa amin, O God. Lord, we have our own pit. May kanya-kanya kaming hukay, balon, at impyerno sa buhay po namin. Salamat po, O Diyos. Ama, napagtagumpayan po namin ang lahat na ito dahil sa gabay mo, patnubay at pagpapala mo sa amin na hindi mo po kami pinababayaan. Ang aming mga pagsubok ay ayon po doon sa aming mga kakayahan. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, dakilahin ka. Tinataas ko po sa iyong dakilang pangalan ang mga kaibigan ko, kapatid, kakilala na patuloy po na sumusubaybay sa gawain ito. Pagpalain mo po sila, gabayan, patnubayan mo po sila agad. Sila po na mayroong mga suliranin, may problema at may mga alalahanin, bigyan mo po ng katugunan ang kanilang mga kahilingan, O Diyos. Purihin ka. Diyos, ganun din po. Tinataas ko po sa dakilang pangalan, ang kabuuan po ng lugar ng DCTC, O God. Pagpalain mo po, pasimula po sa may-ari, sa lahat ng staff, sa lahat po ng mga trabahador, pagpalain mo po sila, pati na ang kanilang sambahayan, O God. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, ang pag-iingat mo, protection mo, ang siyang patuloy po naming maranasan. Layo mo po kami sa panganib, layo mo po sa mga aksidente at disgrasya. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan po ng bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord. Ang oras po natin ay alas 5:58. 2 minutes more to go. Okay. Meron po tayong gawain dito po sa Tarlac. CEMI. San Manuel. Doon po sa may Cantarilla District 4. Sa pangunguna po yan ni Pastor August Ronquillo. At pagkatapos po dito po sa may bandang ano bang pangalan ito? Herona. CEMI Herona. Sa may Salapungan, Bagong Bayan. Okay. Sa panguna po yan ni Pastor Jeffrey Singson. Binson. Sa pangalan po ni Pastor Jeffrey Binson. Tapos po dun sa malayo-layo sa Tuaw, Cagayan Valley. CEMI Auxilian Kagumitan. Sa panguna po yan ni Pastor Israel Castillo. Samahan po ninyo sila, makiparambahan po kayo sa kanila, mararanasan po ninyo ang presensya at kapangyarihan ng Diyos. Purihin po ang bawat buhay ng bawat isa sa atin. Sa pangalan po ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo Jesus. Amen at amen. Magandang araw po sa bawat isa. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. God bless us all.